The impeachment trial of Vice President Sara Duterte resumes on July 13 with the prosecution presenting its second witness. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, tell us about preparations for Monday's trial. Yes, Diego, hanggang ngayon ay hindi pa nga rin fully disclosed yung magiging strategy ng House Prosecution Panel, pati na rin ang kanilang counsel pagdating dito sa susunod na linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala sila na ito ngang mga ebidensya na ipepresenta nila ay magiging sapat para nga mas ma-justify yung ikaapat na article of impeachment pertaining to the grave threats and inciting to sedition of Vice President Sara Duterte against the government. So far, kanina ay nakausap na rin natin yung ilan sa mga House prosecutors kasama si Representative Terry Ridon at Representative Joel Chua, at nasabi nila na patuloy naman na i-maximize din nila itong 11 trial dates para nga maipakita at maipresenta lahat ng dokumento at ebidensya kaugnay nitong grave threats ni VP Sara laban nga sa gobyerno. Well, although alam naman natin, Amy, na hindi nila dinidisclose kung ano yung strategy nila, but may idea ka ba kung anong ma-expect natin sa second witness? I think NBI Regional Director yun, no, Amy? Yes, Diego, ito ngang si NBI Regional Director from BARM na si Attorney Jeremy Lotok ang kanilang inimbitahan para nga sa Lunes. Yan ay sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ni VP Sara. At ang ina-expect lang din naman natin ay almost similar din daw doon sa, yun nga, nakita natin with the NBI Senior Agent John Mark Calilong, kung saan mas tatanungin sila tungkol doon sa magiging sa sinagawa nilang investigasyon pagdating dito sa press conference na isinagawa ni Vice President Sara Duterte dated November 23, 2024. So yun din yung tinitingnan natin na line of questioning. Though may nakita rin tayo at narinig natin nung third day ng impeachment trial kung saan may naipresenta agad ang defense na documents na supposedly daw ay ipepresent ng prosecution para kay Lotok. So yun yung ina-expect pa natin na makikita natin. Most likely ito ay pertaining din doon sa affidavits at saka doon sa processes of investigation na ginawa nga para ma-authenticate itong press conference video from the Meta. Well, nung Monday, nung present yung unang witness, dapat magka-cross-examine din the same day yung defense panel, no? Yung panel for the counsel. Pero na-move siya to the next day. Ngayon, this week, I heard the Senate is trying to speed it up a little. So, may expect ba natin same day cross-examination ng defense kay NBI Director? Yes, Diego, yan nga din yung inaasahan na proseso pagdating dito sa impeachment for the next week. So ang naging summons din kasi ay for Monday itong si NBI Director Lotok ang makikita. So dahil nga siya na yung sinabpi na rin, ay expected nga na magkakaroon ng examination and cross-examination on the same day. Kasi sa susunod na araw, si Attorney Zuleika Lopez naman from the Office of the Vice President, Chief of Staff, yung expected na magkaroon ng kanyang testimonies pagdating pa rin dito sa grave threats and destabilization. So mas makikita natin na mas magiging malaman per se yung magiging trial pagdating ng Monday. Pero yun nga nung tinanong din naman natin si Representative Zia Lontodyong na siya na mga impeachment prosecution spokesperson kung on time pa rin naman daw yung magiging trial. Sabi niya sapat pa rin naman daw yung natitirang trial dates para nga ma-examine at ma-cross-examine yung mga gusto nilang witnesses pagdating dito sa trial at lalong-lalo na doon sa article number 4 na. Diego. Ay, nabanggit mo nga si Attorney Zuleika Lopez, no? Na-confirm na ba kung mag-appear siya, kung mag-testify? Yes, dahil nga may subpoena na rin naman na ibinigay ang impeachment court kay Attorney Zuleika Lopez. Expected talaga na magpakita si Attorney Lopez pagdating nga doon sa ikalawang araw. So Tuesday siya, ine-expect talaga na magpakita sa harap ng Senate Impeachment Court para nga mag-testify kaugnay nitong
video pa rin ni VP Sara doon sa kanyang press conference noong 2024. Kung makikita lang din kasi natin no, yung naging cross-examination ng defense noong Wednesday, ay nakikita na rin natin nakasama doon si Attorney Lopez sa naging press conference. Meron siyang mga video clips na sinasabi din naman ng prosecution team ay nag-justify lang no how crucial Attorney Lopez will be as a witness for this particular article of impeachment. All right, thank you for that report, mobile journalist Amy Atienza.